Pinagmasdan ni Megan ang bata at napansin kaagad niya ang namumula nitong kutis. Matangos ang ilong nito at may maamong mukha at sasapakin niyang sino man magsasabing hindi ito cute. At ang mga mata nito, yun na yata ang pinakamagandang mata na nakita niya. Para bang may kakayahan niyang magsabi ng 1,000 at 1 damdamin. Very expressive yon na po pwede niyang ikalunod kapag tinititigan. Ilang taon ka na? Tanong ulit niya. My grandma told me I am 4 years old. Sa wakas ay sabi nito at ipinakita sa kanya ang 4 na daliri. Hey, that's a relief. Akala ko hindi mo na ako kakausapin eh. At wala sa loob na nayakap niya ito sa katuwaan. Teka, bakit ngayon lang kita nakita? May reservation pa siyang nababasa sa bata. Nang ibaling nito ang tingin sa mga daliri. Matagal bago to nagsalita. Kanina pa po ako dyan. I even saw you came running out of our house. Do you have any problem? Bakit mo na itanong? Na-amuse siya rito. Kung di siya nagkakamali, ito ang batang tinutukoy ni Sally na susunduin ito sa kabilang bayan. Ngunit sino ang batang ito? Muli itong nagtaas ng tingin. You look bothered. Are you my daddy's nurse? Sino bang daddy mo? Nagtaka siya kahit nakakabuo na siya ng isang hinala. Can I ask a favor from you? Sa halip ay tanong nito kaysa sagutin ang sinabi niya. Medyo gulat siya sa pananalita nito na may himig ng kaseryosohan. Wala tuloy sa loob na napatango siya. Sure. Lahat po kasi ng nurse ng daddy pinapaiyak niya at pinapaalis kaya sana po. Malungkot nitong binaling ang tingin sa villa. Sana po, kahit ilang beses po kayong paiyakin ng daddy, wag muna kayong aalis tulad ng ibang nurse. Bakit? Ano bang nangyayari kapag may nurse na umaalis dito? Masusi niya itong pinag-aaralan. Kasi po, kapag nawala na naman kayo, ipapadala na naman ako ni daddy sa grandma at grandpa ko which I don't want because I want to stay here with my daddy and take care of him. Alam ko pong nalulungkot siya at hindi ko alam kung kailan na naman po ako babalik kapag may pumalit na ulit sa inyo. Can you promise you won't leave? Natigilan siya. This child surprised her at ang mga sinasabi nito ay hindi niya inaasahan na sasabihin na isang 4 na taong gulang na bata. What's your name? Binuhat niya ang bata at inayos niya ang upo nito para makaharap sa kanya. Nang magtama ang mga mata nila, buong giliw siyang umiti. My name is Jamie Dayan de Silva and everyone calls me Dayan. Matatas nitong sagot sabay haplos sa mga paa. Ito ang Dayan na nabanggit sa kanya ni Minerva. Gilalas niyang saad sa sarili habang di makapaniwalang nakatitig sa bata. Isang De Silva? Wala kang duda anak ito ni Marcos. Bakit hindi yun sinabi sa kanya ng kanyang ama? Bakit po kayo nakatitig sa akin? Ani Dayan, nalalong namilog ang mga mata sa pagtataka sa reaksyon niya. Wala, natutuwa lang ako sa'yo. Ani yan ang makabawi. Bahagya niyang ginulo ang buhok nito. Let's make a deal first bago ko mangako. Call me Tita Megan and I'll call you Grapes. Deal? Deal! Anitong nagkibit balikat. How about your word? Okay, hindi ako aalis dito sa inyo kahit ilang beses akong paiyakin ng daddy mo but it doesn't mean na hindi ko siya pagkagalitan, ha? Matigas kasi ang ulo niya eh. Deal? Tumango si Dayan. At sa kauna-unahang pagkakataon na silayan niya ng todo nitong pagngiti. Ngiting nagpagsialay sa pantay-pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Hey, that's nice. I think you should smile more often. Dahil kung madalas itong gagawin yon, may kakayahan itong maghatid sa kanya ng lakas ng loob para kayanin niyang anumang sakit na ibibigay sa kanya ng ama nito. Come on, Grapes. Baka hinahanap na tayo ng mga tao sa bahay. Natutuwang inilapag niya si Dayan pagkatayo niya. Hawak ang isang kamay nito, sabay silang naglakad pabalik sa villa. Ngunit hustong makapasok sila sa pintuan ng villa, bigla siyang nakaramdam na matinding pagkahilo at panlalamig ng katawan. Kasunod noon, biglang nanghina ang mga tuhod niya at ginitian siya ng butil-butil na pawis, hanggang sa bumagsak siyang walang malay. Nagkamalay na po siya. Ang matinis na boses at pagkaplos na munting kamay sa kanyang buhok ang unang rumihistro sa isip ni Megan nang panumbalikan siya ng malay. Pagmulat niya ng mata, tumambad sa kanya ang nakangiting mukha ni Dayan. How do you feel now, Tita Megan? Puno ng pag-aalalang tanong nito. Nakaupo ito sa tabi niya. Anong nangyari? Aniyang nasapo ang ulo sa bagyang hilo na sumalakay sa kanya. Medyo nahihilo pa ako.
Normal lang yan sa isang taong kulang sa pahinga at hindi pa yata kumakain. Saad na isang tinig na waring natatawa. Otomatiko siyang napalingon sa lalaking nakatayo sa gilid ng kama at katabi ni Dayan. Nakasabit sa leeg nito ang stethoscope at kung hindi siya nagkakamali, nasa late 40s na ang edad nito. Natatakpan na masayahing bukas ng mukha nito ang kapormalan nitong taglay. By the way, I am Dr. Luis Marquez, attending physician ni Marcos. Pagpapakilala nito sa kanya. Mabuti na lang at naisipan kong dumalaw, kung hindi ko pa malalaman na may isang tao pa pala rito na naghahanap din ng sakit. Natatawa itong naiiling. Mahirap yan, iha. Lalo na't hindi yata gusto ng pasyente ko na may kaagaw siya ng atensyon. Alam mo bang lalong sumama ang mood niya nang malaman niyang hinimatay ka? Si Marcos? Sa tingin niya ba dapat akong matuwa? Napalingon siya kay Marcos na noon lang niya napansin na naroon sa tabi ng pintuan. Walang ngiting-ngiting nakatunghay ito sa kanya. Sa pagkakaintindi ko, nagpunta ka rito, Megan, para alagaan ako. Hindi para maging karagdagan sa mga taong aalagaan dito. Sukat sa narinig, nagpantig ang tenga niya. Bigla siyang napaupo ng bangon. Sinisisi mo ba ako? Ani ang nakakunot ang noo. Kung nakakalimutan mo, Mr. De Silva, simula yata nang dumating ako dito, hindi mo na ako binigyan ng pagkakataon na makapagpahinga. Kung ano-anong nirereklamo mo at kung ano-anong pinapagawa mo sa akin na halos hindi ko na makuhang kumain. Hindi ko na kasalanan yan, Megan. Anitong nagtagi sa mga bagang. Trabahong ipinunta mo rito at binigay ko lamang hinihingi mo. Ngayon nasa sayo na kung papaano mo imamanage ang sarili mo at ang oras mo. Nag-aaway po ba kayo ng daddy, Tita Megan? Inosenteng tanong ni Dayan at pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila. Biglang nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. Lahat sila ay nagulat at noon lamang naalala na meron nga pala silang kasama na bata. No, iha, hindi sila nag-aaway ng daddy mo. Nag-uusap lamang sila. Paliwanag ni Luis na siyang unang nakabawi. Lahat sila ay napabaling kay Marcos nang walang anumang pinagulong nitong Silya at lumabas. Ni hindi man lamang to nagpapaalam. Bakit po mukhang galit ang daddy? Patuloy ni Diana na nakasunod ang tingin sa nilabasan ng ama. At sumisigaw po siya kanina. Nang gigigil na inalis niya ang tingin sa pinto at ibinaling yon kay Dayan. Pagkaway muntik na siyang matawa na makita niya ang kunot na noon nito. Daig pa nito ang bumubuo ng jigsaw puzzle. Very cute. Paano mo naman nasabing galit at sumisigaw ang daddy mo? Ang plano niya ay maliligaw ang paksa ng usapan. Huwag niyo na pong ikaila sa akin, Tita Megan. I know my daddy when he's angry. Ganon na ganon siya kapag gusto niyang mapaalis ang nurse. At nag-aalalang tumingin sa kanya si Dayan. Are you gonna cry? Just like the others? Bakit? Gusto mo bang umiyak ako? Tuluyan niya nang nakalimutan ng inis para kay Marcos. Naa-amuse na siya. Habang tumatagal, nagiging interesante ang batang to. Ayoko po. Malakas itong iling. Baka mamaya po kasi bigla kayong umalis katulad ng iba. Napangiti siya nang maalala ang kasunduan nila. Huwag kang mag-alala, hindi ako iiyak at hindi rin ako aalis kahit na ilang beses pang magalit ang daddy mo. But why? Tuluyang umayos ng upo si Dayan paharap sa kanya. Halos magdikit na ang dalawang kamay nito sa pagtataka. Bakit hindi po kayo iiyak? Marami itong tanong. Hindi niya inaasahan na mahihirapan siyang magpaliwanag. Nang tumingin siya sa doktor para humingi ng saklolo, ay nginitian lang siya nito at nagibit balikat. At para bang sinasabing, kayo ni Marcos ang nagsimula niyan. Dapat alam mo rin kung paano tatapusin. Just be careful, cause she is just a child, a very smart one. Natatandaan mo ba ang deal natin kanina? Grapes? Na minsan pagagalitan ko ang daddy mo kapag matigas ang ulo. Well, this time, siya na ang nagagalit sa akin dahil I skipped my meal and I did not take a proper rest. And it's my fault dahil matigas ang ulo ko. Bakit? Kailangan mo pang sumigaw? Can't you try to walk without yelling at each other? Nang mga sandaling iyon, napatingin siya sa kisame at napabuntong hininga. Mapapagod yata siya sa pagpapaliwanag. Kung minsan hindi sinasadya, nasisigawan natin na isang tao dahil sa sobrang pag-aalala. At the same time,
Magagawa natin yon para makita nila ang kanilang mga pagkakamali. At ang ginawa ng daddy mo dahil matigas ang ulo ko, nag-aalala lang siya para hindi ko na ulitin ang ginawa ko. Sana nga yun ang dahilan. Do you understand? Tumango lamang ito. Di yakapin din po kayo ni daddy kasi pinagalitan niya po kayo eh. Inosente pang tanong ni Dayan. Bigla siyang namula. Walang daddy na niyayakap ang isang simpleng nurse lang. Ikaw talaga? Natatawang hinatak niya si Dayan at kiniliti ito. No more questions, ha? I had enough. Saglit lamang na narinig niya ang masayang halakak ni Dayan. Pagkuwan ay bigla itong nagseryoso at tumitig sa kanya. Tita Megan, bigla ko pong naalala ang mommy. Pwede po bang kayo na lang ang yumakap sa akin? May init na gumapang sa puso niya. Siya man ay madalas na hanapin ang ina noon. Mabuti na nga lamang at naroon si Nanay Maria para bigay at punuin ang kakulangang iyon. Is this enough? Mabilis na tong niyakap. Maigpit iyon sabay halik dito sa noo. Thank you, tita. May kislap sa mga mata na kumalas ng yakap si Dayan. Wait, nakalimutan ko po na kailangan nyo nga po pala ng pahinga. Sige po, lalabas na ako. At mabilis na tong tumakbo palabas ng silid bago pa siya nakapagsalita. Saka lang niya naalala, kasama pa pala niya ang doktor nang sumunod din tong lumabas. Ngunit bago umalis, minsan pa niya itong nilingon. That is a very touching scene. May lambing pa ang mga ngiti nito. Sa tingin ko ay malaki ang magagawa mo sa mag-ama para makabangon ulit after the tragedy. At tama lang si Alfred na ikaw ang pinadala sa pamilyang ito. Maayos na ang pakiramdam ni Megan kinahapunan, kaya lumabas na siya ng silid upang gampanan ng trabaho sa pamamahay na iyon. Sa komedor ay naabutan niyang naroon pa si Dr. Marquez. Nagkakape ito at kausap si Sally na naghahanda ng mga lulutuin ito sa hapunan. Oh Megan, bakit bumangon ka kaagad? Gulat na sambit ni Sally na siyang unang nakapansin sa kanya. Nakakaya kay Dr. Marquez kung kasama pa ako sa alagaan niya. Samantalang ako nga ang nurse dito eh. Napapangiting nakaiumpok siya sa mga ito. At baka kung ano na naman ang sabihin ni Marcos dahil hindi ko na siya inaasikaso. Hindi mo ba dapat alalahanin si Sir Marcos, Megan? Sabat ni Sally na nagpatuloy sa ginagawa. Napatingin na siya ni Doc Marquez at naasikaso ko na rin. At saka mabait naman na bata yon para hindi niya maintindihan ang kalagayan mo. Mabait, hindi makapaniwala na tiningnan niya ito. Kung di niya agad napigil ang sarili ay baka napataas din niya ang isa niyang kilay. Mabait ba yung kulang na lang? Atakayin ako sa puso kapag nagagalit at nanininghal na daig ba ang tigre? Naku! Ay hindi naman siya dating ganun eh. Katunayan nga ay napakabait ng asawa niyang si Ma'am Amor. Kaya nga nakakatagal kami ng pamangkin ko eh. Ano ho bang nangyari noon? Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang kaharap. Kayo na lang ang magsabi kay Doc. Total sigurado naman mamaya palalabas si Sir Marcos at si Dayan naman kasama ni Minerva sa kanyang silid. Sumilip muna si Sally sa labas ng komedor. Tsaka isa pa ho, mas makakain ninyong harapin ang galit ni Sir Marcos kung sakali mang maaabutan niya kayo. Hindi katulad ko na alam niyo namang natataranta ka agad kapag nahuhuli. Baka kung ano-ano lang ho ang masabi ko. Tumawa pa ito sabay kamot sa ulo. May masama ho ba kung sasabihin niyo sa akin ang tungkol sa kanila, Dr. Marquez? Bueno, iha. Iniiwasan at mahigpit kasing utos ng mga De Silva na huwag nang mag-ungkat ang sa nangyaring trahedya, sagot ni Dr. Marquez. Kaya nga ang mga bisita ay limitado rin sa bahay na ito. Alam mo na, ayaw na nilang maalala ang masakit na pangyayaring yon. Ngunit tama lang sigurong malaman mo na. Nanatili siyang naghihintay na nakatingin dito. May 10 buwan na ngayon ay nagbabakasyon sina Marcos at Amor sa Tagaytay kasama si Dayan. Pauwi na sila nang hindi nila inaasahan ang malakas na buhos ng ulan. Nakapagtataka nga, nagkaroon ng bagyo, samantalang ayon kay Marcos ay umalis sila ng rest house na maganda pa ang araw. Tumigil to sa pagsasalita, binalingan ang tasang hawak at nilaro ang laman noon. Pagkatapos ay aniyan ng mainip sa mahaba nitong pananahimik.
Pasaway na truck na iyon? Bulalas ni Sally na akala niya ay mananahimik na lamang. Nang balingan niya, halos ibunto nito ang panggigigil sa hinihiwang repolyo. Doon ito nakatingin. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, bigla raw yung sumulpot sa dinaraanan ng sasakyan ni Sir Marcos at ang mga amo ko naman natural na umiwas. Pero sa halip makaligtas, hindi nila napansin ang bangin. Sa parting iyon, napaiyak ito. Sally! Mabilis na awat ni Dr. Marquez na ikinalingon niya. Yon ang sumunod na nangyari. Megan, nahulog ang sinasakyan ni Marcos sa bangin at ipinagpatuloy nito ang buong kwento hanggang sa parteng sumabog ang sasakyan habang naroon pa si Amor na wala pa ring malay. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin halos maisip na nilalamon ng apoy na iyon si Ma'am Amor. Muling singit ni Sally na tinigil ang ginagawa. Hawak nito ang laylay ng damit at nagpapahid ng luha. Akalain mong susugod sana si Sir Marcos sa nagliliyab na sasakyang yon. Mabuti na lang at may nagmalasakit kaagad na pigilan siya. Kung nagkataon, baka nakasama siyang nawala. Kawawa naman si Dayan. Napapailing nitong patuloy at biglang suminga ng malakas. Dr. Marquez, sabi ninyo nagawang iligtas ni Marcos si Dayan. Ibig sabihin wala siya naging pinsala sa aksidente? Paano nangyaring hindi na siya makakalakad ngayon? Maliban sa slight bruises at sugat sa noo, wala nang nakuhang pinsala sina Marcos at Dayan sa aksidenteng iyon. At aaminin ko, nagulat kaming lahat na tumitingin sa kanya nang biglang hindi na siya makalakad pagka gising niya sa ospital. Marahil sinisisi niyang sarili sa hindi niya pagkaligtas kay Amor at sa ganong paraan gusto niyang parusahan ang sarili. May pag-asa pa bang makalakad, Doc? Tanong ni Megan. Malaki ang pag-asa. Ang kailangan lang niya, tulungan niya ang kanyang sarili. Ngunit kung magtatagal si Marcos sa ganong kalagayan, baka yun magkaroon ng malaking epekto sa mga nerves, bones at muscles sa mga binti niya. By then, we might need a miracle. Nakaalis na si Dr. Marquez, hindi pa rin mawala sa isip ni Megan ang mga sinabi nito. Nasa ganon siyang pag-iisip nang maramdamang patakbong lumapit sa kanya si Dayan. Hello, Grapes! Bati niya rito at saglit itong nilingon. Nasaan nga pala si Minerva? Akala ko ba siyang kasama mo sa itaas at pinapatulog ka? Nasa ikalawang palapag ng kwarto nito. Pero siya po ang nakatulog sa paghihintay na antukin ako. Naiinip po ako sa itaas kaya bumaba na lang po ako. Bale walang kwento nito. Napangiti siya. Pilyang bata, anas niya. Ngunit duda siya kung aware ba si Dayan doon. Mas mukha pa nga itong interesado sa ginagawa niya kaysa magkwento ng kung ano-ano. Gusto mo bang magmerienda? Nag-bake ng chocolate cake si Aling Sally. Inaasahan niyang lulundag ito sa tawa at magdedemand kaagad kapag nakarinig ng chocolate. Subalit kahit doon, wala siyang nakitang interes mula dito. Pwede ba akong sumabay kay Daddy? Medyo alanganin itong tanong. Sure. Bagya niyang ginulo ang buhok nito bago niya sinunod ang gusto. Pagkuwan may naisip siyang mas magandang ideya at natutuwang lumuhod sa harap ni Dayan upang makapantay sila sa mukha. I have a better idea. Bakit di na lang ikaw maghatid sa daddy mo ng merienda niya? Ikaw ang magpakain at ikaw na rin ang magpainom ng gamot.